Hi, Pisces, what you doing? Ang pagbasang ito ay para sa lahat. Alamin natin ngayon kung ano ang meron sa iyong kapalaran. One more. Hindi nagkakasundo, nagkakaroon ng problema ngayon sa trabaho, Pisces. Nandito rin yung mga unexpected trouble, kaya may nakakaramdam ng pag-give up. Maaaring may nakakaaway ka. Parehong matitigas ang ulo. Malaki ang epekto sa iyong trabaho ng pagod mong nararamdaman. Bukod sa importante, kailangan mo ng pagbabalanse sa iyong buhay. Pwede ka naman magpahinga sandali para makapag-isip kang mabuti. Wala kang humpay sa pagsisikap para mapunan ang mga pangangailangan ng pamilya, lalong-lalo na sa may mga business. Pag-isipan mong mabuti kung nakakaganda ba talaga ang sobrang pagsisikap mo na walang nangyayari. Nakikita rin dito na may gusto ng tumakas dahil sa mga responsibilidad. Yung iba hindi pa makahanap ng mga solusyon sa mga pinoproblema, lalong-lalo na kung ang problema ay tungkol sa bata. Ang pagpupursige mo, ang pagpupush mo sa iyong kakayahan ay napakalaki ng epekto para ikaw ay mag-breakdown. Sa mga challenges mo ngayon sa iyong trabaho, nawawalan ka ng pag-asa, Pisces. Sa iyong mga responsibilidad sa buhay, pag-aralan mong humindi. Dahil isa yan sa nagpapabigat sa iyo. At mag-invest ka para sa iyong sarili, hindi para sa ibang tao. Kahit may anak ka, kahit may obligasyon ka sa iyong pamilya, balance ngayon ang kailangan mo sa iyong karir, sa iyong trabaho, sa iyong mga responsibilidad. At huwag mo nang ipilit kung hindi mo na kaya. Iyan ang magiging dahilan kung bakit ka magko-collapse, kung bakit ka mamamayat o namamaya. Kung tambak o sobrang busy mo sa trabaho, i-manage mong mabuti at magbawas ng mga pinagkakagastusan. Kung hindi naman ikaw ang maluhok, kailangan matuto kang humindi. Para na rin makapagbayad sa utang, magtipid. Good move yan, Pisces, ang pagtitipid. Makakabawas yan sa iyong mga pressure, makakabawas sa iyong anxiety, at may mga issue pa rin na hindi natatapos. Ang iyong mga pag-aalala, pag-overthink ay hindi makakaresolba. Hindi mabibigyan ng solusyon ang mga issue. Namong problema din dahil sa mga hindi pantay na pagtrato, maaaring sa trabaho, maaaring ang iyong boss ay may pinapaboran, o maaaring isa sa mga pinoproblema mo, yung hindi pagiging tapat sa trabaho. Maaaring may kasamahan ka na wise, ganid. Nandito rin yung laging sinisisi sa mga pagkakamali. O maaaring laging napupuna ang mga pagkakamali mo. Pero kung sakaling ikaw naman ang nagiging dahilan ng mga pagkakamali, ng mga pagtatalo-talo, learn from your mistakes, Pisces. Nadadala na rin sa trabaho yung mga problema sa personal na buhay. At hindi magandang timing ngayon ang usapang investment o pagsusugal, Pisces. Eight of Cups. Maaaring may tumigil o lumipat ng trabaho. Maaaring hindi na ipagpatuloy ang mga ginagawa, ang mga nasimulan, o maaaring hindi na ipagpatuloy ang kontrata. Ganon din para sa may mga business. Nahihirapan ngayon dahil sa mga kakompetensya. Bagamat may makakapag-travel dahil sa trabaho. Ten of Wands. Ten of Wands na reverse na ito. Ten of Wands pa rin ang lumabas. Upright na nga lamang at Eight of Wands. Kailangan dito yung mabilisang desisyon. Maaaring pinipili mo
ang opportunity dumating sa iyo. Kaya naman may lilipat ng trabaho at makakapag-travel ito. Two of Wands nga ang lumabas, maaaring may makaalis na, Pisces. At lumabas pa ang Ace of Cups. Pag-isipang mabuti, maging maingat sa iyong mga desisyon na ginagawa. Kailangan tapusin mo na o bigyan ng solusyon ang mga nagiging issue. Bigyan mo ng pansin at huwag maging padalos-dalos. Dahil nakikita dito na di-distract ka, kaya maaaring makapag-desisyon ka ng hindi tama. Kaya pag-isipang mabuti ang mga opportunities na dumating sa iyo. Lalong-lalo na sa may mga promotion sa trabaho. At bago pumasok sa isa pang responsibilidad, pag-isipang mabuti. Pag-isipan ng marami, Pisces. Kahit yung iba sa inyo ay nagiging emotional na. Meron din hindi maganda ang kinahinatnan sa pangingimbang bansa. May nawawalan ng gana, may disappointed sa mga choices dahil sa relasyon. May mga couples din na namomroblema dahil sa travel o pagta-travel. At sa iyong pagta-travel, maaaring may makilala ka. May nagkakalat din na mga malilisyosong chismis sa iyo. At naandito rin ang isang babae. Nakakaramdam palagi ng takot. Kung ito ang iyong person, Pisces, maaaring ang taong ito ay nagsisinungaling. O maaaring ang isang may edad na babae sa buhay mo ang siya nagiging dahilan ng trouble sa iyong relasyon. Maaaring ikaw ito o maaaring ito ang iyong person. O maaari din magkabaligtad o maaaring ito ay sa side mo. Nandito pa rin na mayroong hindi pa nakaka-move on dahil sa kabiguan sa relasyon. Huwag masyadong mamula sa iyong person. Nobody is perfect. Ganon din para sa mga single. Naandito rin yung pakiramdam na takot mag-isa, Pisces. Kaya naman may nagtitiis na lamang sa nangyayari sa relasyon. At para naman sa mga nakakaranas ng kabiguan, bigyan mo ng time ang iyong sarili para makapag-move on. Huwag kang magmadali. Kahit natatakot kang mag-isa, bigyan mo ng time ang iyong sarili, ang iyong galit na nararamdaman. Ganon din sa mga nakakaranas ng pagluluksa. Bagamat nakikita dito yung mga pagsisisi, may nakakaranas ng depression, boredom, may nagiging emotional, nagsisisi, ngayon nare-realize ang mga pagkakamaling nagawa. At huwag mag-focus sa mga nawalang relasyon, Pisces. Dahil dyan maaaring mapalampas mo ang mga opportunities na makakilala ka ng bago. At para sa mga single, hindi mo na-appreciate kung sino ang dumarating sa iyo dahil hindi nagtutugma sa iyong mga pinapantasya. O maaaring hindi mo type. At sa mga magkakarelasyon naman, matutong pahalagahan ang iyong person o ang iyong partner, Pisces. At sobra ding lungkot ang mga nakakaramdam ng hindi maganda ang kalusugan. Nagiging dahilan ng iyong depression. Mag-focus ka kung ano yung magagawa mo. Huwag dun sa hindi mo kayang gawin. Huwag kang matakot, humingi ng tulong o suporta. Panatilihin mo ang pagiging positive. Reverse pa rin. Nandito pa rin yung pagiging abuso sa relasyon. May nakakaranas ng higpit ng magulang o ng isang ama. May nakakaranas ng pang-aabuso sa kanyang power. May nakakaranas na kontrolin. May namumroblema dahil hindi nakakakuha ng sustento ng isang ama. May nakakaranas din ng pang-aabuso o higpit ng isang magulang, ng isang tatay. At Pisces, balanse sa iyong emosyon, sa iyong isipan ay kinakailangan. Nagiging dahilan ng konflikt at hindi pagiging masaya ng isang pamilya o ng isang relasyon. Maaaring ikaw ang masyadong controlling sa iyong person, sa iyong anak, at higit sa lahat maging kontento sa iyong person.
King of Swords. At ang The Hermit ay reverse, may nakakaranas talaga na baliwalain ng person o ng partner. O maaaring kayo ng iyong person ay masyadong busy sa pagpapayaman, kaya nawawalan na kayo ng communication. Wala na kayong time para sa isa't isa, wala na kayong time sa inyong mga anak, sa inyong pamilya, at merong nakakaranas ng sobrang lungkot ngayon. Naiisip mo yung mga opportunity mga dumating sa buhay mo. Yung mga opportunity makakilala ka ng iba. Kaya naman para sa mga single, ito na yung time para makakilala ka ng bago. Unti-unti mo nang iisang tabi ang mga takot mong nararamdaman. Para mabuo kang muli. At sa mga kahihiwalay pa lamang, may chance pa kayo na magkabalikan ng iyong ex-person, Pisces. May mamumroblema pa rin sa mga chismis. May magiging obsessed pa rin. Hindi magawang magpatawad ng babaeng ito. Sino ito sa buhay mo kung hindi ikaw ito, Pisces? Tinatry niyang ikaw ay hilahin pababa. Sobrang mainitin ng ulo. Siya ay matigas ang ulo, bitter. Walang pakialam sa mga nararamdaman. Matalim magsalita at mapaghiganti. Gusto niya ang kanyang mga desisyon ang susundin mo. Kahit anong gawin mo negative para sa kanya. Kumakatawan din ito sa sinungaling. Kumakatawan din ito sa pagiging disloyal, cheater. Naandito rin siya. Maaaring isa sa mga pinoproblema mo ito. At magkakaroon ka dito ng mga bagong plano, mga bagong idea. Mararamdaman mo lilinaw ang iyong kaisipan. Magkakaroon ng liwanag. Dahil diyan makakagawa ka na ng tamang desisyon sa buhay mo, Pisces. At sa mga nagkaroon ng legal issue, nakikita dito na magiging maayos na. Lalabas na ang katotohanan. Magkakaroon din ng bagong trabaho. Mararamdaman mo makakapag-focus, makakapag-concentrate ka na, Pisces. Good news din para sa mga kontrata. Ang mga problema mo lamang nararanasan ngayon ay pagsubok lamang. Huwag mag-alala, iyan ay temporary lamang. May magandang kapalaran na naghihintay sa iyo. At sa mga single, huwag ka nang matakot mag-isa. May makikilala ka na. Magiging madali para sa iyo ang makipag-usap sa taong ito. At ipinapaalaala, Pisces, don't make financial decisions based on emotional influences. Kahit na yan ay kamag-anak mo pa, kahit yan ay best friend mo pa, pag-isipan mo munang mabuti para maiwasan na ma-scam, Pisces. At merong mga ngailangan ng tulong dito. Kung hindi ka man matulungan, maaaring ikaw ang magbigay ng tulong o maaaring ikaw ang makahingi ng tulong, Pisces. Maaaring magkaroon ng selebrasyon, magkakaroon na ng liwanag ang mga nagiging problema sa inyong pamilya, sa iyong relasyon. At sa mga selebrasyon na mangyayari o idadaos, mapag-uusapan na lamang ang mga nakaraan. Bagamat nandito pa rin yung mga issue sa mga bata, sa pamilya, nandito pa rin yung pagiging immature, pagiging isip bata. At kung ikaw ay nasa ibang bansa, makakaramdam ka ng pagkainip, mamimiss mo ang mga mahal mo sa buhay. At bigyan mo ng atensyon ang iyong mga visions, Pisces, ang iyong mga panaginip. They are trying to tell you something important. Iyan ang sinasabi ng spirit guide mo. Tinatanong ka, Pisces, what do you need to release? Sa iyong sitwasyon ngayon, ano yung i-release mo? Ito yung nakuha mo, ito yung sign na dapat na meron kang i-let go. Dahil mas safe or mas ikabubuti mo ang mag-let go at mag-move on. I-release mo ang iyong mga emotional baggage. I-release mo ang nakakapagpabigat sa iyo emotionally, physically.
At kung kinakailangan humingi ng patawad sa isang tao, gawin mo, Pisces. Napakaganda naman ang mensaheng ito para sa iyo. Pisces, masyado kang nakapokus o nakatuon sa mga bagay na wala ka, lalong-lalo na pagdating sa mga material na bagay. At hanggat maaari, bawasan ang pagkakaroon ng mga reklamo, lalong-lalo na pagdating sa pera. Sa halip, tumanggap ng tulong o humingi ng suporta. Ang nararamdaman mo ngayon ay temporary lamang. Kaya naman ang importante, pangalagaan mo ang iyong physical and emotional health. At huwag mag-alala, mag-i-improve ang lahat. Napakaganda naman ito, Pisces. At dahil dyan, dumako naman tayo sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon. Alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng iyong ex-person o ng iyong person. Bilis naman ng kanyang message. Pisces, kung sa palagay mo ito ang mensahe para sa iyo, i-claim mo ito. Ito ang kanyang unang mensahe. Next. Ang panghuli. At iyan ang iyong naging pagbasa ngayon, Pisces. Gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita-kits pong muli ng Bawang Rashi po. Paki-like and subscribe na. Thank you! Bye-bye!